nila. Sobrang yung takot na naramdaman ko po ng araw na yon. At sinabi po ng surgeon na kailangan ko pong mag-surgery urgent. Kaya naman po, pumayag po yung aking mga employer at ako po yung sumailalim sa operasyon ng September 16, 2021. Ang pagkakaalam po ng aking mga amo na hindi na po ako mag-treatment dahil antibiotics po yung binigay po sa akin. Subalit December, tumawag po yung Prince of Wales Hospital at kailangan ko pong mag-undergo ng treatment. At nakausap po ng aking amo, yung oncologist, at sinabi po nila yung totally nagastusin ay more or less 400,000 Hong Kong dollar. So sabi po sa akin ng aking mga amo, ikat na lang namin yung visa mo, bayaran ka na lang namin at umuwi ka na lang ng Pilipinas at doon ka na lang magpagamot. Ang sabi ko nga po, wala po akong pera, pero gusto kong magpagamot, gusto kong gumaling. Kaya nakiusap po ako sa kanila na huwag po nilang putulin yung visa para po ipagpatuloy ko dito yung paggagamot. Hindi po nakapagsalita yung aking mga amo at nag-undergo po ako ng chemotherapy first session po ng December 20, 2021. At doon ko po naramdaman ang epekto po ng chemotherapy ay mainit po sa katawan. Lagi po ako sa pagsalang ko po ng chemotherapy, ay hindi ko po makayanan at ako po nilalagyan po ng nila ng oxygen para po makahinga po ako. Pagkatapos po ng 10 days ng chemotherapy, doon ko po naramdaman, lumitaw na po yung epekto po ng gamot sa aking katawan. Marami na pong pimples na lumabas sa aking katawan, nagmanas na po ang aking mukha, naglagas na rin po ang aking buhok, at nangitim na rin po ang aking dagat. Kaya naman po, sabi po sa akin ng aking mga amo, na ikat na lang po yung aking visa. Dahil ang pakiramdam ko po noon, ay parang bulag na lamang po ang aking inaapakan. Subalit sa araw po ng Panginoong Diyos, nakayanan ko po dahil sa divine protection na pinagkaloob po niya sa akin. Amen. January 11 po, nung muli po ako nagpa-check up sa aking oncologist. At salamat sa Diyos at binigyan niya po ako ng isang oncologist na nagbigay po sa akin ng referral letter para po magtungo po sa funding. Ito po ay financial assistance po ng Hong Kong na parang DSWD po sa atin. At praise the Lord po, pumunta po ako doon ng January 17. Dala ko pong referral letter at na-interview po ako doon. Ako lang po nag-iisang feed up po doon na-interview at ang kasama ko po ay puro mga Chinese na. After po ng 3 hours na pag-interview po sa akin, umuwi po ako sa bahay. Pero sinabi po nila sa akin ay mag-wait daw po ako ng 2 to 3 weeks para malaman po yung result kung approve po ba yung aking application. Pero wag daw po akong umasa. Yun ang pagsabi sa akin ng social welfare. Subalit sa habag at awa po ng Panginoong Diyos, 24 hours lamang po, January 18, 2022, tumawag po ang Prince of Wales Hospital at sinabi po na approve ang aking funding. Praise the Lord. Pagkatapos po nag-usap ng oncologist at ng aking amo at nag-decide na rin po ang aking amo na pagpatuloy po ang aking visa hanggang matapos po ang aking kontrata ng July 2022. At salamat sa Diyos at sabi ko nga po, matatapos na rin po yung aking chemo at radiotherapy pagkatapos po ng aking kontrata. Subalit, ang sabi po ng aking amo, dumating po ang July 2022, ang sabi po ng aking amo, extend po nila yung aking kontrata ng 6 months. Sabi ko matatapos ko na ang radiotherapy kahit hindi ko na po matapos yung target therapy. Clinic ko na lamang po yung kabutihan po ng Lord. Jesus is my healer. He is my great physician. Doon po hanggang naisalang po ako ng mammogram ng October 25, 2022. At doon po lumabas po yung result ng aking mammogram last December 2022 at sinabi po nila na normal na po ako, wala po silang makita po at bago po matapos ang 6 months na extension na binigay po sa akin ng aking mga employer.
Pagkatapos po nila makausap ang aking oncologist at napatunayan po nila na normal na po ako, inirenew po nila ako for third contact. Kaya naman po, yun po natin nakikita ang pinaka-amazing grace na binigay po sa akin ng Panginoong Diyos. And I claim that by a stripe of Jesus, I am totally and completely healed. Salamat po sa inyo lahat. God be all.